What's up mga kapatid? Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video mga kapatid ay magbibigay tayo ng isa sa mga pinakamagandang reaksyon ngayon sa nangyari sa atin nung nakaraan January 13 dahil nga napakatagumpay po ng ating isinagawang peace rally po mga kapatid. Napakasaya po at nakakatuwa at nakakagalak na naging bahagi tayo ng peace rally. Ito po yung mga kapatid, yung mga picture ng mga kapatid. According dun sa bilang ng mga dumalo nung peace rally ay sabi nung is nasa 3.5 million. Dun lang yan sa Quirino Grandstand. Po, meron pa tayo sa iba't ibang mga satellite natin sa iba't ibang mga probinsya. Kaya nakakatuwa lang mga kapatid talaga dahil tagumpay yung ating isinagawang peace rally po. Ngayon po may mga naglilipan na po ng mga ilang ilang mga bad comment. Yes, kagaya nga po nung nag-comment nga po yung isang nabasa ko lang to naalala ko is tayo raw ay bayad daw po. Binayaran tayo para mag-peace rally. Unang-una po, ito yung sagot ko dyan. Hindi po kami binayaran. Ito po ay voluntary po kami pumunta dito dahil nga po sabi po ng pamamahala namin ay magkakaroon po kami ng ganitong mga aktibidad at agad po kaming sumunod. Po mga kapatid, agad po kaming sumunod dahil kami po ay nagpapasakop unang-una sa pamamahala ng iglesia. At meron pa ako nabasa dahil daw ito'y sa koleksyon, wala na raw bang koleksyon ang iglesia. Unang-una po, ang sinasabi niya pong koleksyon, unang-una po, ito po yung handog. Hindi po siya koleksyon. Kasi po, nasa Biblia po na maghahandog kami ng kusang loob po namin. Hindi po to koleksyon at hindi po to sapilitan. Nasa Biblia po na maghandog po na bukal sa iyong puso. Hindi ba bigat po? Di ba po? Kung kayo sa mga Katoliko ay hindi kayo naghahandog ng ganyan, ibahin nyo kami mga iglesia ni Cristo. Sumusunod kami unang-una sa Biblia. Okay po? Okay. Bakit nga ba tayo nagsagawa ng peace rally? Ito maganda itong topic na to. Dahil unang-una po, tutol nga po tayo sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Dahil nga ito nga ay katulad ng sinabi ng Pangulo ay hindi siya sang-ayon sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Kaya tayong mga iglesia ni Cristo ay sumasang-ayon po about dito. Ito po, walang problema mga kapatid kung i-impeach ng mga kalaban ni Sara Duterte si Vice President. Mga kalaban niya walang problema. Kaso ito yung number 1 na problema. Alam niyo kung ano number 1 na problema ng Pilipinas? Kahirapan. Mataas sa bilihin. Kawalan ng trabaho. Diba? Yan ang pinakamalaking problema ng bansa. Bakit hindi masolusyonan ng mga nakaupong kongresista or senador ay ang mga problema ngayon? Bakit nakatuon lang kayo sa isang problema na gustong-gusto nyo masolusyonan pero yung maraming problema hindi nyo kayang solusyonan? Traffic sa EDSA, hindi nyo masolusyonan. Mga batang namamalimos sa kalsada, hindi nyo masolusyonan. Sige, ganito, i-impeach natin si Sara. Si Sara Duterte, impeach mo. Bakit pag na-impeach ba yan si Sara Duterte, yung kahirapan ba, yung kawalan trabaho, yung mga nagugutom na mga mahirap, mawawala ba yan? Di ba hindi? Lalo lang kayo nagkakagulo dyan eh. Kaya ito po yung sense ng peace rally. Maging payapa. Ano tayo magkakaroon ng tinatawag nating unity kung kayo mismo ay kumukontra sa ganyang gusto ng Pangulo? Kinukontra niyo yung Pangulo, kaya nga naglagay ng Pangulo ng Pilipinas para tayo ay sumunod. Kung kayo ay hindi nagpapasakop sa Pangulo, bakit niya pa binoto si Bongbong Marcos? O diba? Tapos sasabihin niya napaka-weak ng presidente. Oo, weak talaga.
napakabangag ng presidente. Oo, bangag talaga, pero iniluklok nyo siya dyan eh, di ba? Iniluklok nyo si President Bongbong Marcos dyan para manguna, di ba? Tapos sasabihin nyo, napaka walang kwentang presidente, ganyan-ganyan. Oh, eh kayo nagluklok dyan eh, 31 billion ang bumoto sa kanya, di ba? Hindi kayo marunong magpasakop sa kanya. Kaya nga may presidente ng Pilipinas para manguna sa Pilipinas. Eh, ang gusto ng presidente, wag i-impeach si Sara. Pero ang ginagawa ng mga kalaban, ini-impeach si Sara. Diba? Kaya anong nangyayari? Nagkakagulo. Diba? Kaya nga kami nagsagawa ng peace rally para sa kapayapaan, para sa unity. Yan ang tinatawag na unity. Kapayapaan at pagkakaisa. Diba? Ang gusto ng Iglesia ni Cristo ay payapa. Magkasundo ang dalawang presidente. Dapat tayong mga Pilipino ay nasa gitna lang. Wala tayong kakampihan na kaliwa or kanan. Dapat nasa gitna lang tayo. Yan ang problema sa mga Pilipino. Yan ang problema sa mga kapwa natin mga Pilipino na laging kumakampi sa kaliwa at kanan. Example na lang, may nag-away na dalawang chismosa. Pumapanig ka sa kanan, pumapanig sa kaliwa, pero walang namamagitan sa kanila. Diba? Dapat tayong mga Pilipino ang namamagitan sa kanila. Diba? Kaya nga dapat magkaisa. Dapat yung number 1 na namamagitan sa dalawang presidente ay mga congressman at mga senador. Dapat kayo ang namamagitan sa kanila. Dapat pagkasunduin nyo para magkaroon ng pagkakaisa at magkaroon ng kapayapaan. Kung ayaw nyo ng payapa, sa inyo na lang. Huwag nyo na kaming idamay. Kami ay namamagitan lamang. Gusto namin ng payapa at payapang bayan at payapang bansa. Yun po mga kapatid. Kung kayo man po ay may reaction dito sa aking video na to, mag-comment na lang po kayo dyan. Actually, nagbabasa ako ng mga comment kahit yan ay may hindi maganda or maganda. Ano po? At meron pa pala isa, may lumalabas pa ng mga ano matawag doon, may nabasa pa ako, ang Iglesia ni Cristo nga daw ay unang-una ay may utang daw na 78 million yata, billion, 7.8 billion. Ito mga basher, mahilig makinig sa mga sabi-sabi, kaya yan, napapahamak kayo. Wala pong utang ang Iglesia ni Cristo na 7.8 billion pesos. Kung may utang man ang Iglesia ni Cristo na 7.8 billion pesos na sinasabi ninyo, ilabas niyo ang dokumento. Kung wala kayo may labas, eh pwede kayong kasuhan ng Iglesia ni Cristo na paninirampuri. Kung may utang man ang Iglesia ni Cristo or mga kaanib namin sa Iglesia ni Cristo, kung may utang man na 7.8 billion pesos, bakit kami nakakapagpatayo ng magagandang gusaling sambahan? Yung iba nga napakalalaki pa ng gusaling sambahan. Alam nyo kung magkano ginagastos ang pamamahala dyan? Yan 7.8 or 4.8 million or billion, ewan ko kung magkano yan. Kayang-kayang bayaran yan sa Iglesia ni Cristo. Diba? Nagpapatayo kami ng magagandang gusaling sambahan, nagtumutulong kami sa mga nasalanta, nagbibigay kami ng trabaho, nagbibigay ng trabaho ang pamamahala, nagtaano ng mga farming para sa mga kababayan natin, tumutulong pa tayo sa ibayang dagat. No, mag-isip ka, yung nag-comment na yun, ipakita mo yung dokumento na may utang nga iglesia. Actually, pari daw nagsabi niya, isang paring Katoliko. Ewan ko kung totoo yun, pero syempre di ko alam kung sino yun, pero yun lang po yung narinig ko at nabasa ko po sa isang comment. Kaya yung mga nagko-comment na basher, ayusin ninyo ha, dahil unang-una, huwag kayo naniniwala sa sabi-sabi, kaya nga marami namamatay sa sabi-sabi. Ayun nga mga kapatid, kung kayo pa hindi pa nakalike sa aking YouTube channel, mag-like na po kayo sa aking channel at mag-subscribe na rin po kayo para lagi kayong updated sa aking mga vlogs po mga. Kaya maraming salamat po sa inyo at magandang gabi po.